Ang kwento ng pagtubos. Kabanata 16, ang pagtakas ng Israel mula sa pagkaalipin. Ang kabanatang ito ay batay sa Exodo Kapitulo 12 versikulo 29, Exodo Kapitulo 15 versikulo 19. Sinunod ng mga anak ni Israel ang mga tagubaylang ibinigay sa kanila ng Diyos, at habang ang anghel ng kamatayan ay dumadaan sa bahay-bahay sa gitna ng mga Ehipsyo, lahat sila ay nakahanda para sa kanilang paglalakbay at naghihintay sa mapanghimagsik na hari at ng kanyang mga dakilang tauhan na utusan silang umalis. At nangyari, na sa hating gabi ay sinakta ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Faraon na nakaupo sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng bihag na nasa piitan, at lahat ng panganay ng baka. At si Faraon ay bumangon sa gabi, siya, at ang lahat niyang mga lingkod, at ang lahat ng mga Egyptyo, at nagkaroon ng malakas na hiyaw sa Ehipto, sapagkat walang bahay na walang patay. At kanyang tinawag si Moises at si Aaron sa gabi, at sinabi, "Bumangon kayo, at umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at ang mga anak ni Israel, at humayo kayo, maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi. Dalhin din ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at yumaon kayo, at pagpalain mo rin ako." At ang mga Egyptyo ay nagmamadali sa bayan, upang sila'y mapaalis sa lupain na madalian, sapagkat kanilang sinabi, "Tayong lahat ay mga patay na tao." At dinala ng mga tao ang kanilang masa bago ito pinaalsa, na ang kanilang mga masa ay nababalot sa kanilang mga damit sa kanilang mga balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa salita ni Moises, at sila'y humiram sa mga Egyptyo ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit, at binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Egyptyo, na anupat kanilang ipinahiram sa kanila ang mga bagay na kanilang hinihingi. At sinamsamin nila ang mga Ehipsyo. Inihayag ito ng Panginoon kay Abraham mga 400 taon bago ito natupad, at sinabi niya kay Abram, "Talastasin mong tiyak na ang iyong binhi ay magiging dayuhan sa isang lupain na hindi kanila, at maglilingkod sa kanila, at kanilang pagdadalamhatiin sila ng 400 taon, at gayon din ang bansang yaon, na kanilang paglilingkuran, ay aking hahatulan, at pagkatapos ay lalabas sila na may malaking kayamanan." Genesis Kapitulo 15 versikulo 13-14. At samam pa rin na kasama nila ang magkakahalong karamihan, at mga kawan, at mga bakahan, maging napakaraming baka. Ang mga anak ni Israel ay lumabas sa Ehipto dala ang kanilang mga pag-aari, na hindi pag-aari ni Faraon, sapagkat kailan may hindi nila ipinagbili sa kanya. Dinala ni Jacob at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kawan at baka sa Ehipto. Ang mga anak ni Israel ay naging lubhang napakarami, at ang kanilang mga kawan at bakahan ay lubhang dumami. Hinatulan ng Diyos ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga salot sa kanila, at ginawa silang madaliin ang kanyang bayan palabas ng Ehipto kasama ang lahat ng kanilang pag-aari. At nangyari, nang palayain ni Faraon ang bayan, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daan ng lupain ng mga Filisteo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos, "Baka magsisi ang bayan kapag nakakita sila ng digmaan," at sila'y bumalik sa Ehipto, ngunit pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot, sa daan ng ilang ng dagat na pula. At ang mga anak ni Israel ay umahan na may sandata mula sa lupain ng Ehipto. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose na kasama niya, sapagkat kanyang sinumpaang mahigpit sa mga anak ni Israel, na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at inyong dadalhin ang aking mga buto mula rito kasama ninyo." Ang halijing apoy. At sila'y naglakbay mula sa Sukath, at humantong sa Ethem, sa gilid ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang halijing ulap, upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi sa isang halijing apoy, upang bigyan sila ng liwanag, upang yumaon sa araw at gabi. Hindi niya inalis ang halijing ulap sa araw, o ang halijing apoy sa gabi, sa harap ng mga tao. Alam ng Panginoon na sasalungat ang mga Filisteo sa kanilang pagdaan sa kanilang lupain. Kanilang sasabihin tungkol sa kanila, sila'y nagnakaw sa kanilang mga Panginoon sa Ehipto, at nakipagdigma sa kanila. Kaya't ang Diyos, sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa daan ng dagat, ay nagpahayag ng kanyang sarili na isang mahabaging Diyos gayon din isang Diyos ng paghatol. Ipinaalam ng Panginoon kay Moises na hahabulin sila ni Faraon, at itinuro niya sa kanya kung saan siya magkakampo sa harap ng dagat.
Sinabi niya kay Moises na siya ay pararangalan sa harap ni Paraon at ng lahat ng kanyang hukbo. Matapos makaalis ang mga Hebreo sa Ehipto ilang araw, sinabi ng mga Ehipsyo kay Paraon na sila ay tumakas at hindi na babalik upang paglingkuran siya. At nagdalamhati sila dahil pinahintulutan nila silang umalis sa Ehipto. Napakalaking kawalan para sa kanila ang pagkaitan ng kanilang serbisyo, at nagsisi sila na pumayag silang paalisin sila. Sa kabila ng lahat ng kanilang dinanas mula sa mga paghatol ng Diyos, sila ay labis na pinatigas ng kanilang patuloy na paghihimagsik kaya't nagpasya silang habulin ng mga anak ni Israel at ibalik sila sa pamamagitan ng puwersa sa Ehipto. Ang hari ay kumuha ng napakalaking hukbo at 600 karo, at hinabol sila, at inabutan sila habang nagkakampo sa tabi ng dagat. At nang si Faraon ay lumapit, ang mga anak ni Israel ay itinangin ang kanilang mga mata, at, narito, ang mga Egyptyo ay humahabol sa kanila, at sila'y lubhang natakot, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, sapagkat walang mga libingan sa Ehipto, dinala mo ba kami upang mamatay sa ilang? Bakit mo kami ginawang ganito, upang kami ay ilabas sa Ehipto? Hindi ba ito ang salita na aming sinabi sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami, na kami ay makapaglingkod sa mga Egyptyo? Sapagkat mabuti pa sa amin na maglingkod sa mga Egyptyo, kaysa mamatay kami sa ilang. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumindig kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon, na kanyang ipapakita sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakita ngayon, ay hindi na ninyo makikita pang muli magpakailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon, at tatahimik kayo. Kung gaano katagal ang mga Israelita ay hindi nagtiwala sa Diyos. Nasaksihan nila ang lahat ng kanyang mga paghatol sa Ehipto upang pilitin ang hari na palayain ang Israel. Ngunit nang ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay nasubok, sila ay bumulong-bulong, sa kabila ng nakita nila ang gayong mga katibayan ng kanyang kapangyarihan sa kanilang kamanghamanghang pagliligtas. Sa halip na magtiwala sa Diyos sa kanilang pangangailangan, bumulong-bulong sila sa tapat na si Moises, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga salita ng kawalan ng pananampalataya na kanilang binigkas sa Ehipto. Inakusahan nila siya na siya ang dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap. Hinimok niya sila na magtiwala sa Diyos at pigilan ang kanilang mga pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya, at dapat nilang makita kung ano ang gagawin ng Panginoon para sa kanila. Si Moises ay time na dumaing sa Panginoon upang iligtas ang kanyang piniling mga tao. Paglayas sa dagat na pula. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit ka dumadaing sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y magsiyaon, ngunit itaas mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat, at hatiin mo, at ang mga anak ni Israel ay lalakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Nais ng Diyos na maunawaan ni Moises na siya ay gagawa para sa kanyang mga tao, na ang kanilang pangangailangan ay kanyang pagkakataon. Kapag sila ay dapat pumunta sa abot ng kanilang makakaya, dapat niyang utusan sila na magpatuloy pa rin, na dapat niyang gamitin ang tungkod na ibinigay sa kanya ng Diyos upang hatiin ang tubig. At ako, narito, aking papagmamatigasan ang mga puso ng mga Egyptyo, at sila'y susunod sa kanila, at ako ay magkakaroon ng karangalan kay Faraon, at sa lahat niyang hukbo, sa kanyang mga karo, at sa kanyang mga mangangabayo. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon, pagka ako'y nabigyan ng karangalan kay Faraon, sa kanyang mga karo, at sa kanyang mga mangangabayo. At ang anghel ng Diyos, na nauuna sa kampamento ng Israel, ay umalis at pumunta sa likuran nila, at ang haligi ng ulap ay umalis sa harap nila, at tumayo sa likuran nila. At dumating sa pagitan ng kampamento ng mga Egyptyo at ng kampamento ng Israel, at ito'y isang ulap ng kadiliman sa kanila, ngunit nagbibigay ng liwanag sa gabi sa mga ito, na anupat ang isa ay hindi lumapit sa isa sa buong gabi. Hindi makita ng mga Ehipsyo ang mga Hebreo, sapagkat ang ulap ng makapal na kadiliman ay nasa harapan nila, na siyang lahat na ulap ay liwanag sa mga Israelita. Sa gayon ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang patunayan ang kanyang mga tao, kung sila ay magtitiwala sa kanya pagkatapos na bigyan sila ng gayong mga tanda ng kanyang pangangalaga at pagmamahal sa kanila, at upang sawayin ang kanilang kawalan ng pananampalataya at pagbulong-bulong. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinabalik ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hanging silangan sa buong gabing iyon,
at ginawang tuyong lupa ang dagat, at nahati ang tubig. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang tubig ay naging pader sa kanila sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Ang tubig ay tumaas at tumayo, tulad ng mga naninikip na pader, sa magkabilang panig habang ang Israel ay lumalakad sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Ang hukbo ng Ehipto ay nagtatagumpay sa gabing iyon na ang mga anak ni Israel ay muling nasa kanilang kapangyarihan. Akala nila walang posibilidad na makatakas sila, sapagkat sa harap nila ay nakaunat ang dagat na pula, at ang kanilang malalaking hukbo ay malapit sa likuran nila. Sa kinaumagahan, sa kanilang pag-ahon sa dagat, narito, may isang tuyong landas, ang tubig ay nahahati, at nakatayong parang pader sa magkabilang panig, at ang mga anak ni Israel ay nasa kalagitnaan ng dagat, na lumalakad sa tuyong lupa. Naghintay sila ng ilang sandali upang magpasya kung anong kurso ang mas mahusay nilang ituloy. Sila ay nabigo at nagalit na, dahil ang mga Hebreo ay halos nasa kanilang kapangyarihan, at sila ay nakatitiyak sa kanila, isang hindi inaasahang daan ang nabuksan para sa kanila sa dagat. Nagpasya silang sumunod sa kanila, at hinabol ng mga Egyptyo, at nagsipasok na kasunod nila, hanggang sa gitna ng dagat, sa makatuwid bagay ang lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kanyang mga karo, at ang kanyang mga mangangabayo. At nangyari, na sa pagbabantay sa umaga ay tumingin ang Panginoon sa hukbo ng mga Egyptyo sa pamamagitan ng halijing apoy at ng ulap, at ginulo ang hukbo ng mga Egyptyo, at inalis ang mga gulong ng kanilang mga kero, na kanilang pinalayas sila ng mabigat. Ano pat sinabi ng mga Egyptyo, tayo'y tumakas sa harap ng Israel, sapagkat ang Panginoon ay nakipaglaban para sa kanila laban sa mga Egyptyo. Ang mga Ehipsyo ay nangahas na makipagsapalaran sa landas na inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan, at ang mga anghel ng Diyos ay dumaan sa kanilang hukbo at inalis ang kanilang mga gulong ng karwahe. Sila ay sinaktan, ang kanilang pagunlad ay napakabagal, at sila ay nagsimulang mabagabag. Naalaala nila ang mga kahatulan na dinala sa kanila ng Diyos ng mga Hebreo sa Ehipto upang pilitin silang palayain ang Israel. At inisip nila na maibibigay silang lahat ng Diyos sa mga kamay ng mga Israelita. Ipinasya nila na ang Diyos ay nakikipaglaban para sa mga Israelita, at sila ay labis na natakot at tumalikod upang tumakas mula sa kanila. Nang sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat, upang ang tubig ay bumalik sa mga Egyptyo, sa kanilang mga karo, at sa kanilang mga mangangabayo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at ang dagat ay bumalik sa kanyang lakas, nang sumikat ang umaga, at ang mga Egyptyo ay tumakas laban doon, at ibinagsak ng Panginoon ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay bumalik, at tinakpan ang mga karo, at ang mga mangangabayo, at ang buong hukbo ni Faraon na pamaron sa dagat na kasunod nila, walang natira kahit isa sa kanila. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig ay naging isang pader sa kanila sa kanilang kanan, at sa kanilang kaliwa. Ganito iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Egyptyo, at nakita ng Israel ang mga Egyptyo na patay sa baybayin ng dagat. At nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Egyptyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon, at naniwala sa Panginoon, at sa kanyang lingkod na si Moises. Habang nasaksihan ng mga Hebreo ang kahangahangang gawain ng Diyos sa pagkawasak ng mga Ehipsyo, nagkaisa sila sa isang kinasihang awit ng matayog na kahusayan sa pagsasalita at pasasalamat na papuri. Dito nagtatapos ang Kabanata 16. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.